Department of Justice na ang kakatawan sa government officials sa inihaing habeas corpus petitions ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos na tumanggi ang Office of the Solicitor General dahil sa paniniwalang wala itong bearing dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng International Criminal Court. Samantala, nagtipon naman ang ilang grupo sa The Netherlands para sa mga naging biktima ng war on drugs. Sana raw hindi lang basta pangalang inililista at binibilang ang turing sa mga biktima. Magbabalita si Gretchen Ho. Nagtipon ang ilang grupo sa harap ng ICC Detention Center sa The Hague Penitentiary para sa panawagang hustisya sa mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Bukod sa candle lighting at prayer vigil, binasa rin ang mga pangalan ng mga biktima. Pinaglalaban po namin ngayon dito ang hustisya para naalala po ng mga Pilipino na hindi po ito tungkol sa mga tao, hindi ito tungkol sa mga personality politics na tinatawag nila, kundi tungkol sa mga taong namatay noong Duterte administration. Nagbigay tuwa raw sa pamilya ng mga biktima ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kahit papaano raw ay may nakakarinig na sa kanilang ilang taong hinaing. Hindi rin daw matitinag ang grupo ni na Patricia kahit na tila mas malakas at mas marami ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ibang usapan po yung mga namatay, yung mga bata, yung mga civilian na namatay. So kahit mukhang marami sila, meron at meron naninindigan para sa hustisya dito. At all over the world, marami ng protestang dahan-dahan na nag-oorganisa para paglaban ng human rights at hustisya. Kabilang din sa dumalo sa rally si Menandro Abanes, isang Pilipino sa The Netherlands na nagtuturo ng sociology. Bahagi siya ng grupong Filipinos Against Corruption and Tyranny. At gaya ng ibang nakikipaglaban para sa hustisya ng mga naging biktima, hindi niya rin malimot ang mga panahong nakakausap niya ang kaanak ng mga pinatay sa war on drugs. Si Aldrin Castillo, yeah. Ano pong kwento niya? Siya ay anak ni Ma'am Nenet. At yun, binaril dahil suspected nga sa droga. At nakilala ko ang nanay, ang hinagpis ng isang nanay. Pumunta sila dito. At para patunayan sa ICC na mayroong ang totoong mga biktima. Naniniwala rin si Abanes na ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC ang natitirang paraan para makamit na ng mga biktima ang hustisya. Bilang Pilipino, likas sa atin maawain, forgiving, pinalaki tayo sa Katolikong pamamaraan, yung mapagpatawad, sabi nga, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung isa. Pero pagka sa akin, habang tinitingnan ko si Digong, habang sinasabi niya, mga sinasabi niya sa media na handa niyang harapin to, kasi ginawa niya ito, dapat daw gawin to, wala akong nakikitang remorse. Wala akong nakikitang yung bang pagsisisi. So I think ito ang paraan na humarap siya sa isang trial para kahit papaano siguro mapang-isip niya kung anong mga ginawa niya at may konsekwensya sa anumang ginawa mo dito sa mundo. Walang kapayapaan pag walang hustisya. Sa huli, sana ay hindi lang daw tignan bilang mga pangalan sa papel ang mga biktima ng EJK. Dahil bukod sa kanilang pangalan, mas dapat itatak sa isip ang mga buhay na binawi ng war on drugs.